Kumusta, Aquarius? Maligayang pagdating sa ating pagbabasa para sa iyo. Huwag kalimutang kunin ang anumang tumutugma sa iyo at gayon din, kumonsulta sa iyong ascendant sign at lunar sign kung alam mo ang mga ito upang makumpleto ang pangunahing mensahe. Gusto kong makita kung ano ang maaring sabihin sa atin ng mga gabay, Aquarius, ng mga anghel, anong mensahe ang natatanggap mo. Dahil ang pagbasang ito ay dumarating para sa Aquarius na handa, sabi nito, handa ng makinig sa katotohanan. Ang Aquarius na pinili ng mga gabay upang makatanggap ng hudyat na ito. Bueno, ang hari ng mga kopa, ang hudyat ay may dalang pag-ibig, may dalang kompensasyon, may tiwala. Ang barahan ng kamatayan. Ang kamatayan ay nagdadala ng pag-ibig at talagang pinagtitibay iyan sa iyo ni Arkanghel Rafael. Ang Arkanghel Rafael ay nagsasalita rin sa atin tungkol sa isang dakilang pagaling. Bueno, ang hari ng mga kopa ay isang barahan na nag-uugnay sa atin ng malalim sa mga emosyon. Mula sa isang partikular na lugar, mula sa isang napaka-personal na lugar, ang Aquarius ay makaramdam ng pagiging mas bukas, mapagtanggap, at mahabagin sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, hindi ba? Mula sa isang lugar ng suporta, ng pagkakaibigan, mula sa lugar na ginagampanan mo sa relasyon, mula sa trabaho na maaring mangyari, hindi ba? Kaya ito ay isang sandali ng labis na konektibidad. At iyon din ang nagpapalusog sa iyong enerhiya. Ikaw ay isang nilalang ng liwanag na nagtatrabaho para sa liwanag at may mga taong kumukonekta sa iyo mula sa espiritualidad na iyon o mula sa regalong iyon. Kaya hinihiling nila sa iyo na maging kakayaning buksan ang iyong puso at ang iyong espiritu sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sinasabi nito na maaring may lumalapit sa iyo sa mga araw na ito upang magbigay ng payo. Ang taong iyon ay walang balak, alam mo, na manghimasok o pilitin kang magbago ng isip. Gusto ka lang niya, nirerespeto ka, hinahangaan ka, sinusuportahan ka, nakita ka niyang dumaan sa isang partikular na sitwasyon at lalapit siya mula sa pag-ibig upang mag-alok ng payo. Sinasabi rin nito sa akin na maaring ikaw ay nasa bingit ng pag-iisip na gumawa, magsagawa, lumikha, o makilahok sa anumang uri ng malikhaing proyekto, ngunit may bigat dapat ito. Napakahalaga, napakahalaga rin para sa iyo na mayroon itong konotasyon pagdating sa pagbibigay ng benepisyo sa ibang tao. Kaya maaring may kaugnayan ito partikular sa iyong propesyon, sa iyong ginagawa, sa pinili mong pag-aralan. Maaring may kaugnayan ito sa espiritualidad, ngunit maaari ring may kaugnayan sa isang bagay na nagmumula sa iyong puso at para sa iyo ay isang bagay na may malalim na koneksyon sa bagong likhang ito. Dahil nararamdaman ko ito bilang isang bagong bagay, ang hari ng mga kopa ay isa ring barahan na konektado sa pag-ibig, hindi ba ang pag-ibig sa kapareha, ang pag-ibig ng taong iyon na mahalaga sa iyo kung saan may isang napaka-interesanteng baraha, ang barahan ng mga magkasintahan. Konektado ito sa isang malaking desisyon. Dito sinasabi nito sa akin na may nagdedesisyon para sa iyo o ikaw ang nagdedesisyon para sa isang tao, nagkasundo kayong magpatuloy sa relasyong ito sa kabila ng lahat. O maaring ito ay isang dakilang sandali ng paglaya para sa iyo, isang muling pagsisimula at pagsisimulang unahin ang iyong sarili, piliin ang iyong sarili muna at kumonekta sa kapatawaran, kumonekta sa kung ano ang maaring maging sitwasyon ng ginhawa, hindi ba nasabihin, bueno, natapos ko na ang bahaging ito, ang yugtong ito ng aking buhay kung saan mainam na tapusin ang isang siklo. Tapos na ako sa relasyong ito, bukas sa bago at ibinibigay ng buhay ang haring kopa. Ito ay maaring maging isang bagay na ganap na bago, isang bagay na maaring gusto mo, na ninais mo, ngunit baka ikagulat mo. Dahil ano ang mangyayari? Ang kamatayan ay nagpapahayag ng sandaling iyon ng malalaking pagbabagong hindi maiiwasan at kinakailangan, at higit pa sa may kinalaman mahalaga para sa buhay ng isang tao. Dahil napagtanto na nito na ang isang partikular na usapin sa buhay ay natapos ng siklo nito. Kaya ang bagay na iyon na dumaan sa takdang kurso nito ay namamatay at nagbibigay daan upang dumating ang isang bagay sa ibang paraan. Kaya maari mo, siyempre, asahan, Aquarius, kung ano ang hari ng mga kopa na ito bilang isang taong darating upang anyayahan kang kumonekta sa tunay na pag-ibig. Sa isang tapat na pag-ibig,
Sa isang pag-ibig na may pangako, tapat, loyal, kasama, katuwang, at naroon ang mga magkasintahan, hindi ba? Na nagsasalita tungkol sa isang matalik na relasyon, isang relasyon na may pagkakapantay-pantay, isang relasyon na malinaw na maaring pumupuno sa lahat ng mga aspeto na kailangan punan ng Aquarius sa isang tao. O maaaring ito rin ay ang pagmumuni-muni ng mabuti sa mga desisyong gagawin sa ibang mga bahagi ng buhay. Dahil may isang napakahalagang baraha, ang baraha ng kamatayan. Kaya sa anumang paraan, may isang yugto sa inyong buhay o isang sitwasyon na magpapakita sa inyo ng isang tiyak na kahihinatnan. At ito ay nagdadala ng isang malaking pagbabagong personal, espiritual, at oo, lilipat ka talaga sa ibang bagay. At ang paglipat sa ibang bagay na iyon ay maaaring maging isang desisyon. Hindi, bueno ngayon, kailangan kong magdesisyon. Ngayon, humaharap ako sa isang sitwasyon sa aking buhay kung saan kailangan kong magdesisyon kung magpapatuloy ako sa taong ito o tatanggapin ko ang taong ito. Kung tatahakin ko ang direksyong ito o mananatili ako kung nasaan ako. Kung kukunin ko ang trabahong ito at magpapatuloy sa hawak ko, iiwan ko ang isa at kukunin ang isa pa. Kung sasabihin ko ang isang bagay na alam ko o itatago ko ito, kung magsasalita ako, hindi dahil ito ang nararamdaman ko, hindi ba dahil may hari ng mga kopa at naniniwala akong may naghihintay sa iyo na ikaw, mula sa tiwala, ay magsasabi rin ng isang bagay sa kanya. At siya ay isang taong napakapresensya, isang taong naroon malapit sa iyo, at nanatili marahil sa sitwasyong iyon ng pagtitimpi dahil sa respeto at hindi gustong manghimasok sa desisyong gagawin mo. Hindi maiiwasan sa loob ng ilang araw lamang oo. Ipapaalam mo ito ngunit totoo na ang kamatayan ay isang napaka-interesanteng baraha dahil ito ay isang pagbabago kung saan dapat tayong maghanda upang hindi lumaban dahil hindi ito maiiwasan at intindihin na iyan ang buhay, isang patuloy na pagbabago, hindi ba? Ito at kilalanin kung bakit natapos yon at bueno, kunin siyempre ang pinakamabuti sa buong karanasang ito. Dahil dumarating ang kamatayan sa isang sandali na maaring intindihin din bilang ang tagapayo na yon, hindi ba? Pinapakita nito sa akin ang isang bagay dito at kailangan kong kumuha ng payo mula rito. Kaya ito ay isang sandali kung saan gusto ko talagang magpanibago. Nararamdaman ko na ang Aquarius ay gusto magpanibago at maghanda para sa isang bagong simula. Kaya nagdedesisyon siya ng maayos tungkol sa mga hindi inaasahang pagbabago na malamang na magkakaroon siya sa mga susunod na araw at magdadala sa kanya sa isang yugto ng transisyon. Napaka kinakailangan kung saan doon mo mapagtanto. Bueno, dito sinasabi ng buhay, sinasabi ng sansinukob, sinasabi ng Diyos na ang tanging permanente ay ang pagbabago. Kailangan kong magbago upang makaalis sa sitwasyong ito. Kailangan kong magbago upang mabago ang aking ekonomiya. Kailangan kong magbago upang magkaroon ng mga taong mapagkakatiwalaan ko sa antas ng pag-ibig. Sa madaling salita, ito ay ang pagpihit ng pahina sa maraming bagay at kakayahang magbigay ng ibang halaga sa iba pang mga bagay na mayroon ka na. Maaari rin dito ay gustong sabihin sa iyo ng kamatayan na kailangang manatiling walang pagkakakapit sa isang bagay na iniwan na, ngunit nananatili mo pa rin itong iniisip. At hanggat hindi mo tunay na iniiwan iyon, hindi mo mabubuhay ang susunod na yugto na inihahanda para sa iyo, na maaring maging isang relasyon pa nga. Ngayon, maaring isinasaalang-alang mo ang paggawa ng isang malaking paglilinis. Isa rin itong paanyaya na makawala ka sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo, sa madaling salita, lahat ng luma, at yakapin ang mga bagong pagkakataon. Dahil kung ilalabas natin ang lahat ng dumi, maglilinis tayo, magpapahangin, maglilinis, ewan ko, mas magkakaroon ng espasyo. Mas magkakaroon ng espasyo. At ang espasyong iyon ay pupunuin ng bago, ng mga pagkakataong dumarating kasabay ng pera, ng kalayaang pang-ekonomiya, ng kalayaang pang-relasyon. Sa madaling salita, nagdedesisyon akong makipagrelasyon sa paraang gusto ko at sa taong gusto ko dahil gusto ko ang aking kalayaan, dahil gusto ko ang aking kaligayaan. Oo, gusto ko ang aking kalayaan, gusto ko ang aking paglaya at gusto ko ang aking kaligayahan. Ang siyam ng mga barya ay isang barahan ng personal na paglawak. Ito ang panloob na hardin ng Aquarius na sumasalamin sa labas na wala na akong basura sa hardin na yon. Wala na akong anuman o sino man mula sa nakaraan
na nagbibigay sa akin ng lilim kasama ang hari ng mga kopa na ito. Halimbawa, ang baraha ng siyam ng mga barya ay isang napakagandang baraha kung gusto nating bigyan ng kahulugan ng kamatayan na ito. Ibig sabihin, ang totoo ay ang nangyari sa akin ay nagpapataas ng antas ng aking buhay. Na nararamdaman kong mahalaga ako, na nararamdaman kong pinatutunayan ako, na nararamdaman kong mahalaga ako. At higit sa lahat ang karanasang mararanasan ko simula ngayon para sa akin ay napakahalaga. At karapat dapat ako sa sandaling ito ng paglawak, sa sandaling ito ng kalayaan, dahil maraming bagay ang nalutas ko. Hinarap ko ang isang bagay, napagtanto ko na may mga bagay na hindi ko na pananatilihin dahil natapos na ang siklo nito. At ito ang nagpaparamdam sa akin na napakalaya. Napakalaya, talagang napakalaya. At ibinibigay mong oras na iyon upang tamasahin ang tunay na karapat-dapat sa iyo, sa paraang karapat-dapat sa iyo. At ibabahagi mo ang iyong oras sa sino mang gusto mo at sa paraang gusto mo, kabilang ang iyong puso. Dito ay mayroon kang 6 na mga barya. Ang baraha ng 6 na mga barya ay ang kompensasyon, ang kabayaran. Maaari ring intindihin ito bilang isang dakilang gantimpala. Ngunit dahil mayroon kang 9 na mga barya, ang kompensasyon ay darating kasabay ng balanseng pang-ekonomiya. Maaring lumipat ka mula sa isang sitwasyon ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya patungo sa kalayaang pang-ekonomiya mula sa mga pamamahala na ginagawa mo mula sa isang lugar na pang-ekonomiya o administratibo na hindi naman masyadong, alam mo, maayos. At napagtanto mo na kung paano baguhin ang katotohanan iyon at sapat ka ng mulat upang gawin, itatag ang kaayusang iyon, hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa relasyon. May malaki itong kinalaman sa lahat ng balanse ng iyong buhay, hindi ba? Ngunit binabayaran ka rin ng buhay dahil sa paanuman ito, sa pag-arte ng ito, sa paraang ito, naiintindihan, medyo responsable. Sa katunayan, kaya iyon ang sinabi ko sa iyo tungkol sa hari ng mga kopa. Kaya ibinibigay sa iyo ng buhay ang taong iyon. Ang pag-ibig na iyon, ibinibigay sa iyo ang gawaing gusto mong linangin. Ibinibigay sa iyo ang maaring maging pera na iyon na nagpapatotoo sa isang partikular na usapin na nagbibigay kasiyahan sa iyo. At ang espiritualidad at materyalidad ay hindi magkahiwalay, lubos silang magkatugma. Kaya nanggagaling din ito roon sa materyal na pagkilalang ibinibigay dahil may inialay kang napakahalaga para sa ibang tao. Pero syempre, maraming bagay dito ang naayos, lalo na kung naroon ang card ng kamatayan at ang 6 ng mga barya. Intindihin din ang iyong kakayahang balansehin iyon at maging malinaw na pare-pareho sa patuloy na pagbibigay ng iyong sarili sa kapwa at patuloy na tumanggap ng maraming bagay na pinararami na nararapat para sa iyo at utang sa iyo. Mayroon kang 4 na wands, ipinagdiriwang ang katatagan ng tagumpay, ang pakikipagkapwa-tao, ang mga bagay na maaring maging konkreto o materialisasyon ng mga bagay na nagpaparamdam sa iyo na napakatatag mo. Tiyak na binabawi mo ang lakas at responsable mong pinananagutan ng tiwala sa iyong sarili. At higit sa lahat, ang 4 na wands ay nagsasalita tungkol sa kung ano rin ang maaring maging konkretong pagnanais mula sa pag-iwan sa kung ano ang maaring maging pintuang iyon na isinasara mo, na sinasabi sa iyo ng kamatayan, bueno, tapos na ito, sapat na. At iyon ang ipinagdiriwang mo na mayroon kang kakayahan, ang lakas ng loob na magkaroon, bueno, ng ganap na tiwala upang iwanan ang anumang kailangang iwanan at ipagdiwang ang bagong katatagan o ipagdiwang ang bagong relasyon o ipagdiwang ang pagbawi ng isang ugnayan, halimbawa pampamilya, o ang katatagan na nagpapakita sa pagnanais na natupad sa isang pagtatapos ng siklo ng kakulangan. Dahil maaari ring ang desisyong ginagawa mo ay humahantong sa pagdiriwang na iyon, sa masayang sandaling iyon, kung saan napagtatanto na Aquarius na sa wakas ay nakagawa na siya ng mga desisyong naayon sa gusto niya at itinuturo sa kanya ng kamatayan kung paano ito gagawin. Kaya nagdiriwang siya para sa ilang bagay ng sabay-sabay. Minsan ang 4 na wands ay nagbabadya ng isang napakamadamdaming pagtatagpo kasama ang isang taong mahalaga sa atin. At ang hari ng mga kopa na iyon ay maaring sinasamantala ang sandaling iyon, ang paglalakbay na iyon, ang pagtakas na iyon sa katapusan ng linggo upang ipagtapat ang mga damdaming mayroon siya at pagsamahin din ito sa isang napakagandang katapusan ng linggo na ginugugol sa mas pagkilala, sa mas mabuting koneksyon.
Maaaring natutupad ang isang pangako para sa marami sa inyo tungkol sa isang taong nangako ng isang maliit na paglalakbay, isang pagbisita sa isang lugar na kinagigiliwan. Magiging napaka-emosyonal na mga araw ito para sa iyo. Bueno, sinasabi nito sa akin na ang batas ng atraksyon ay laging nakikinig. Kung naniniwala ka na ang buhay ay mahirap at isang pakikipaglaban. Kung gayon ayon sa batas ng atraksyon, ang iyong buhay ay magiging mahirap at isang pakikipaglaban. Magsimula ka na ngayon mismo na sabihin sa halip. Ang buhay ay simple at madali. Ang buhay ay kamangha-mangha. Lahat ng mabuting dumarating sa akin. Lahat ng mabuti ay dumarating sa akin. Ang lahat ay laging gumagana ng perpekto para sa akin. Iyon ang dapat mong ulitin simula ngayon sa loob ng 21 araw. Sino mang interesado, hindi ba, ay maaaring kumuha ng screenshot at ulitin ito bago matulog pagkagising. Mayroong 4 na parirala, 4 na pangungusap na napakamakapangyarihan kung saan mapapansin mo ang malaking pagkakaiba kung mayroon kang pagtitiyaga at ugali na gawin ito. Dahil ang batas ng atraksyon, palagi, kahit sa tingin mo ay hindi, ay nakikinig sa iyo sa positibo at negatibong paraan at ibinibigay nito sa iyo ang iyong hinihila sa pamamagitan ng iyong boses at sa iyong pag-iisip. Kaya hinihiling ko sa iyo na magtiwala at magdekreto upang ito ay makarating sa buhay ninyo.